Maraming salamat po sa pagtanggap ng interview ito. Maari po ba kayong magpakilala? Ako si Jillian Pangilinan. Pamangkin ko si Glessy Elijah Alipio. Maari po bang malaman ang inyong edad? Ako ay 29 years old. Edukasyon po. Natapos ako ng high school grad. Natapos na kurso. Nag-take po ako ng vocational na caregiver. Ano naman po ang inyong hanap buhay? Ako ay nagtatrabaho bilang caregiver. Status po, regular po ba o contractual? Contractual. Ano po ang mga hinaharap na issue sa paggawa? Hinaharap na issue sa paggawa. Palaging puyat sa duty kasi panggabi. Paano ito naka-apekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Kalusugan. Sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabigyan ng solusyon ang mga nagiging problema sa isyu ng paggawa? Kailangan huwag mangrakot. Maraming salamat po sa pagtanggap ng interview ito. Upang matuklas ang karaniwang issue sa paggawa, mahalagang magkaroon ng malinaw na komunikasyon at sistema ng pagtatakda ng prioridad, magtakda ng mga deadline at magkaroon ng regular na pagpupulong at higit sa lahat, bumuo ng tiwala, respeto at pagkakaisa sa bawat miyembro ng koponan sa pamamagitan ng aktibidad sa pagbuo ng koponan. Pangalan, Jacqueline Joy Gonzalez. relasyon, Relasyon ko sa'yo. Mother. edad, 41. edukasyon, College grad. natapos na kurso, BS Pharmacy. hanap buhay, Pharmacist, business owner. status, regular or contractual, Regular. mga kinakaharap na issue sa paggawa, Madalas na mga issue na kinaharap namin sa store, sa butika, sa totoo lang is yung staff. Maraming nag-a-apply na mga maraming applicants na gustong mag-work. The problem is, ang problema ay parang hindi sila ready mag-work. Hindi importante sa amin kung marunong na siya tungkol sa butika. Siyempre, ituturo namin yon. Pero yung mga for example, lagi silang late, lagi silang nag-absent, hindi sila nagpapaalam. Yung mga parang akala ko noon na dapat alam na nila paano nagpapaalam, dapat alam na nila na pag malilate sila, magte-text sila. Yung mga simpleng bagay na ganon. Halos, ang mga aplikante ngayon, ganyan ang mga ugali nila. Hindi sila reliable. Unlike yung mga previous applicants. Halos ngayon, yung mga applicants, yun na nga, hindi sila reliable. Hindi sila maasahan sa work. paano ito nakaka-apekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Malaki ang epekto noon sa store. Kasi importante talaga na dapat reliable yung staff. Kunwari, late sila. Syempre, mahihirapan yung store na mag-function. Maraming ginagawa sa store. Yung bigla sila mag-a-absent. Syempre, kawawa naman yung mga maiiwan, magkukulang sila. Maapektuhan na naman yung store. Marami kasing, hindi lang kasi nagtitinda sa store. Merong nagre-receive din ng stocks. Merong nag-a-arrange ng mga stocks. Merong nag-aaral din sa store. So, madidisrupt yung
flow ng store. Tsaka mahahassle din yung ibang staff kapag hindi sila reliable. Lastly, sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabigyan ng solusyon ang mga nagiging problema sa issue ng paggawa? Siguro habang nasa school pa lang sila, tuturuan na sila ng kung paano maging professional, na ready sila na mag-work na yung turuan sila how to answer in interviews kapag for job interviews, paano yung pag nasa work na sila, yung courtesy na nagte-text sila kung malilate sila or mag-a-absent sila, yung ma-ingrain sana sa kanila na importante yung oras sa work, yung hindi yung sarili lang nila palagi ang iniisip nila. Isipin din nila yung mga kasama nila sa work na dapat maging professional sila. Salamat. Pwedeng bigyan ng training at orientation ang mga aplikanteng hindi pa handa. Kailangan ding malinaw sa kanila ang mga patakaran bago sila tanggapin. Mahalaga ang screening at probation period para makita kung maasahan sila sa trabaho. Ang TESDA ay isang programa ng pamahalaan na tumutulong sa mga aplikanteng hindi pa handa magtrabaho. Nagbibigay ito ng mga libreng training skills development para maging handa sila sa trabaho. Salamat po sa pagtatanggap ng interview. Pwede po kayong magpakilala. Magandang araw po, ako po si Andre Bognot, 25 years old. Natapos po ako ng college at ang aking po naging course ay BS Psychology at ang status ko po sa trabaho ay Contract of Service. Mga kinakaharap sa issue ng paggawa. Yung mga kinakaharap ko sa issue ko bilang nagtatrabaho ay yung unang-una yung mababa yung sweldo kahit tapos ka na sa kolehiyo. Pangalawa, malaki yung kaltas sa mga voluntary contributions mo tulad sa SSS at sa PhilHealth. At yung pangatlong kinakaharap ko na nadadanasan ko ay yung hindi ka sigurado kung kailan matatapos yung kontrata mo. Kamakailan lang kasi nakaranas din ako ng delay minsan yung sahod namin. Paano ito nakaka-epekto sa iyong pag-araw-araw na pamumuhay? Una-una, nahihirapan ako kung paano ko pagkakasyahin yung kita ko para sa mga personal at mga gastusin. Pangalawa, minsan kailangan mo mangutang sa mga taong kakilala mo o kaya manutang sa mga lending app na nauuso ngayon, lalo na kapag ikaw ay nagkakulangan. Ganyan yung naano ko. Sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang mabigyan ng solusyon ang mga nagiging problema sa iyong paggawa? Siguro una-una, dapat higpitan ng pamahalaan yung pagtupad ng mga batas sa mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga contract of service o yung tinatawag na contractual. Pangalawa, siguro sana dagdagan din yung yung minimum wage at sana siguraduhin nila na lahat ng manggagawa ay may benepisyo kahit pa paano. And yung nakikita ko din na mas maganda gawin ng pamahalaan is yung meron silang regularization sa mga matagal na sa contractual na empleyado na mas lalo pa rin tingin lalo na yung monitoring ng DOLE o yung Department of Labor and Employment sa mga kumpanya. Ang kinakapanayan ay nagbigay ng tatlong paunanin problema tulad ng mababang sahod sa kabila ng pagiging tapos sa kolehiyo. Ibinanggit din niya ang malaking kaltas sa voluntary contribution tulad ng SSS at PhilHealth. Bukod pa rito, isa pang problema ay ang kawalan ng kasiguraduhan sa pagtatapos ng kontrata o tinatawag na contractualization at ang pagkakaantala minsan sa sahod.
Irinekomenda niya dapat higpitan ng pamahalaan at pagtutupad ng batas para sa mga manggagawa, lalo na sa mga contract of service o contractual. Isinasaad din niya dapat dagdagan ng minimum wage o siguraduhin na lahat ng empleyado ay mayroong benepisyo. Sa huli, nanawagan para sa regulasyon ng mga matagal ng kontraktual na empleyado at mas mahigpit na monitoring ng DOLE sa mga kumpanya.